Aimee and GMA ha. Eto, ako inaantay ko talaga may comment na GMA at Aimee dyan. Siyempre mautak tayo, hindi pa tayo nag-live, nag-isip na. Kasi hindi tayo fake news eh. Alam niyo ba na plano na talaga ng mga Duterte ang pabagsakin si Marcos? May narinig ako, isa sa aking kaibigan na kasali dun sa meeting sa Rockwell sa Makati. Ang sabi ni Digong, 3 days lang yan si Marcos maging presidente. Mapapalitan ni Indayan. 3 days lang yan maging presidente si Marcos, mapapalitan ni Indayan. Kaya kung naalala ninyo, nagkodita sa Congress, nagkodita. Bakit? Gustong iluklok ng mga Duterte si Arroyo bilang House Speaker. Naalala nyo? Naging House Speaker si Arroyo sa loob lamang ng 1 linggo. At biglang nagkodita, natanggal si Arroyo, pinalitan ni Romualdez. Bakit? Kasi plano pala nila yon na pag nag-House Speaker si Arroyo, lahat ng kongresista, himuri nila ang tumbong, mag-isip sila, magplano sila, i-impeach si BBM, automatic papalit si Sara. 3 days nga lang daw maging presidente si BBM Sabi nga ni Duterte, huwag kayong mag-alala. 3 days lang yan. Mautak ang Marcos. Kodita, tinanggal si Arroyo. Hindi ba totoo? Tinanggal si Arroyo. Pinalitan ni Romualdez. Ngayon, sinong natanggal? Si Sara. Plano ni Duterte palpak. Plano ni Duterte palpak. Di ba? Tama ba ako? Mali? Tama. Nagkodita sa Congress. Si Arroyo naging House Speaker 1 linggo lang. Natanggal. Pinalitan ni Romualdez. Di ba? Nabumirang. Kaya nga sabi ko sa inyo, ito yung plano ni Digong puro kapalpakan. Una, ang sabi ni Sara may nag-attempt sa kanya, ginorgor sa liig. Kasi wala na. Simula nung napalitan ni Speaker Romualdez si Arroyo, tinawag na ni Sarang tambaluslos. Tinawag na ni Sarang tambaluslos. Nagulat kayo, nagtaka kayo kung bakit biglang nagkaganon at hindi na halos hawakan ni Sara. Nakipaglamano si Romualdez sa kanya, iniilagan niya. Humarap si Romualdez sa kanya, dumiretso siya. Bakit? Hindi kasi natupad ang plano nila. Napalitan si Gloria bilang House Speaker, pinalitan ni Romualdez kasi nagplano ng kudita. Ipa-impeach si Marcos. Hindi natuloy kasi ang sabi ni Digong nung meeting sa Rockwell, tanungin nyo si Nino Barsaga, nandun yan. Ang sabi ni Digong, 3 days lang yan, presidente si Marcos, papalitan ni Indayan. Nasa live ni Nino yan, sinabi ni Nino yan noon. Ngayon, plinano nila. Plano, pak, ginawang speaker si Arroyo. Hindi nagustuhan ng mga kongresista. Nakarinig ang mga kongresistang kaliwaan, yung mga opposition congress. Nakarinig, hindi po pwedeng si Arroyo makaupo dito. Naalala nyo naman kung anong ginawa ni Arroyo kay Erap noon. Pinalitan, nagbutuhan. Si Romualdez ang binoto. Doon pa lang nag-umpisa, kaya tinawag ni Sara si Romualdez na tambaluslos. Sabihin niyo sa akin, fake news ako. Anong dahilan, anong rason kung bakit tinawag ni Sara si Romualdez na tambaluslos? Saan siya kumukuha ng galit? Bakit tinawag niya tambaluslos si Romualdez at araw-araw ng binira ng kanilang mga vloggers? Diba? Saan siya kumukuha ng galit kung bakit tinawag niya tambaluslos nung napalitan ni Romualdez si Gloria Arroyo bilang House Speaker? Diba? So plano ni Digong pumalpak doon. Tinawag na tambaluslos. Binira ng mga DDS vlogger na bayad ng China. Ayon kay Cesa na anak ni Enrile. Na si Katrina Enrile. Bayad daw ng China yung mga DDS vlogger. Ngayon, araw-araw nilang araw-araw nilang binibira si Romualdez. Tambaluslos. Magnanakaw, kawatan, may plano si Romualdez, ganyan-ganyan. Sila ang may plano, nabuko lang. Diba? Janet, huwag mo kung utusang manahimik. Kung gusto mong ikaw mag-ingay, mag-vlog ka, promote pa kita, tangina yung bobo nyo talaga. Yon ang plano ni Duterte. Ngayon, eto na.
Yung plano nila na patalsikin si BBM, hindi natuloy kay si Gloria na palitan ni Romualdez. Anong ginawa nila? Gumawa ng kwento. May gorgor daw sa leeg. Ginurgor sa leeg, may nag-a-attempt. May nag-a-attempt. Meron kang 433 bodyguards bilang Office of the Vice President or Vice President in the Philippines. Meron kang 433 bodyguards. Maniwala ka na magugurgur ka? Saan ka kumuha ng kahinaan kung ang bodyguards mo 433 tapos sabihin mo ginurgur ka sa lieg? Mayroong gustong pumatay sa akin kaya ginurgur ako sa lieg. Paano ka magurgur kahit 5 bodyguard lang hindi ka malalapitan? How much more pa yung 433? 433 bodyguards mo. Kinuhaan ng 75 ni General Marvel. So may 300 plus pa. Tapos sabihin mo, ginurgur ka sa lieg. May nag-a-attempt sa'yo, hindi nag-success. Paano ka magurgur kung meron kang 300 plus? Kahit 10 nga lang na bodyguard, di ka na malapitan. Si BBM na, pag pumunta ng probinsya yan, 20 ka bodyguard lang dala eh. Hindi naman namatay. Di ba? So, pagkaumpisa nun, ginurgur. So, hanap simpatya ng tao. Gusto nila. Paniwalaan natin si Sara. Bakit? Ginurgur. Papatayin ni Romualdez. Kaya ngayon, galit na si Sara nung pinatawag na sa Kongres. Sabi na, tinanong na si Sulaika. Ang sabi kay Sulaika, sinong kumuha ng pera? Mary Crispiatos, Nova, Uwishi, Nagaraya, pa? Iba-ibang pangalan, puro chichirya, galing sa 7-Eleven. Tapos, hindi kayo nagtaka. Asawa niya, kapatid niya sangkot sa drug smuggling, never naging abogado si Sara. Pero nung natakot siyang magsalita si Sulaika kung saan dinala ang pera ng confidential fund na isa sa nireklamo sa kanya ngayon sa impeachment, bigla siyang naging abogado. Ako ang abogado niya. Tapos biglang nag-post si Ramon Tulfo. Kaya po, gano'n na lang po kadali na i-depensa ni Vice President si Sulaika kasi magjowa po sila. Si Ramon Tulfo, si Ramon Tulfo nag-post niyan. Magjowa po sila. Matagal nang alam ng taga Davao yan. So doon nag-umpisa. Hindi tumalab ang gurgur niya. Nagmura sa doon. Meron nga tayong kasabihan na, when emotions are high, the intelligence is low. So hindi siya nag-isip. Sabi niya, kung ako patayin ngayon, may nakausap na akong killer. Nag-hire na ako. Pag ako pinatay, patayin niya si Bongbong, si Lisa, si Marcos. Putang ina mo, Lisa Marcos, Bongbong Marcos, Martin Romualdez. Naalala mo pa ba na pinadalhan mo akong sobre na may nakatatak diped? Di ba? Idugtong-dugtong ninyo. Dugtong na, di ba? May gurgur sa leeg. Ipapatay. May na-hire na killer. Tapos after nun, anong sabi niya? Nagsinungaling na naman. Nagsinungaling na naman siya. Ang sabi niya, wala akong sinabi na may ipapatay. Pakinggan nyo ito. I did not make an assassination threat to the president. Sila lang nagsasabi niyan. Sila lang nagsasabi may assassination. Sila nagsasabi security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. Mapapatay sa'yo. Tapos sasabihin ninyo ngayon, hindi siya nagplanong assassination. Anong tawag? Diba? Napakasinungaling talaga. Kaya dapat lang matanggal talaga. Ipagdugtong-dugtong ninyo. Pag isuma total ninyo, yan yung mga plano ni Digong. May plan A na, may plan B na, may plan C pa. Palpak. Wala akong plano na ipapatay. Wala akong hired na killer. Wala akong assassination na plano. Pero ang sabi ko, huwag kayong mag-alala, ma'am. Meron akong nakausap na pag ako pinatay, patayin mo si Bongbong Marcos, si Lisa Araneta Marcos at si Martin Romualdez. So yun ang nangyari, mga kababayan. Ano na ngayon? Diba? Ako bayaran? Ay nako, ilabas mo labi-dabi kung saan yung binayad sa akin. Bayaran ba pag naipagdugtong-dugtong mo ang plano nilang palpak? Bayaran ba ang tawag sa ganyan? Bayaran ba ang tawag sa ganyan?
Ah,